Dahil daw sa OV larvicidal o OL trap na proyekto ng DOH at DOST, bumaba ang kaso ng dengue sa ilang lugar sa bansa. Pagmamalakihan ni Pangulong Noynoy Aquino sa kanyang SONA, pero mismong DOH, sinabing kailangan pang pag-aralang mabuti kung gaano ba ka-epektibo ang mga trap na ito. Balitang hatid ni Cedric Castillo. Nabanggit ko ang mosquito traps kontra dengue noong nakaraang taon. Alam naman po nyo, mga scientifico mahigpit sa pagsisiyasat, kaya maaga pa para sabihing sigurado na tayo. Pero nakakaengganyo po ang mga paunang resulta nitong programang to. Sinubok natin ang bisa ng mosquito trap sa mga lugar kung saan naitala ang pinakamataas na insidente ng dengue. Sa 1.5 oras na State of the Nation address ni Pangulong Noynoy Aquino, isa sa mga naging laman ng talumpati ang pinag-eeksperimentuhan ngayong OV larvicidal o OV trap na panlaban sa sakit na dengue. Pinuri ni Pinoy ang paunang resulta ng proyektong ito ng DOH at DOST. Sa buong probinsya ng Bukidnon, noong 2010, may 1,216 na kaso. Nang inilagay ang mga mosquito trap noong 2011, mukhang nakatulong dahil bumaba ito sa 37. 97% raw po ang reduction nito. Sa mga bayan ng Ballesteros at Claveria sa Cagayan, may 228 na kaso ng dengue noong 2010. Pagdating ng 2011, 8 na lang ang naitala. Sa Katarman, Northern Samar, 434 na kaso ng dengue noong 2010, naging 4 na lang noong 2011. Pero para sa pamilya Alarba, marahil walang talab ang balita ng Pangulo. Nito lamang nakarang linggo, isa sa pinakahuling kaso ng mga namatay sa dengue ang isa sa kambal ni Jeneline na si Duke. Mahina na ang tibok ng puso, hindi na raw responsive at pasa-pasa ang mga bahagi ng katawan nang isugod sa ospital ang 3 taong gulang na bata. Matamlay, hindi siya maganang kumain. Mahina yung kain niya, tapos sinusukan niya pa. Sabi ko, baka dala lang talaga yun ng katatapos na lang ng kaso, walang gana, pinipilit ko kumain. Matamlay na sunod niya araw, kaya dinala ko na Tapos yung dinala ko siya rito, yun palabas pa lang yung rashes niya sa paa. Makulit silang dalawa ng kambal niya. Basta sa kakulitan yan, talagang tuwang-tuwa ako dyan kasi hindi ko matanggap. Nawala na yung isa kong anak. Paglilinaw ng Department of Health, bagaman magandang balita ang pagbaba ng kaso ng dengue sa ilang probinsya, kailangan pa ng sapat na pag-aaral kung OV trap nga ba ang nagdulot nito. Sapagkat hindi naman buong bansa ay nakakaranas ngayon ng pagtaas sa dengue. May mga piling lugar lang, halimbawa sa Zamboanga, sa Davao, sa Bicol, dito sa Metro Manila, may correlation pero hindi natin masabi kung yun ang dahilan. Kaya nga ang sinabi ng Pangulo ay initially nagbibigay siya ng promising results. Hindi pwedeng OL trap lang yung gagawin at aasa kang bababa na yun. Paraan yung paglalagay ng OL trap para yung mga tao sa mga kabahayan nila ay maglilinis at sisiguraduhin sa bahay nila yung OL trap lang yun ang pwedeng pamahayan ng lamok. Pero kung tuluyang pagbuksa sa dengue ang pag-uusapan, tila malayo pa sa pangkalahatang sitwasyon ang nabanggit sa SONA ni Pinoy. Mula kasi January hanggang July ng 2012, mahigit 51,000 cases na ng dengue ang naitatala sa buong Pilipinas. Mas mataas pa ito ng 16% kung ikukumpara sa datos noong 2011. Pinakamarami pa rin ngayong taon ang kaso ng dengue na naitala sa Metro Manila. Pumapangalawa ang Southern Tagalog Region at sinusundan ng Region 3. Sa Cordillera nga, tumaas pa ng 9% ang kaso. 6 na ang namamatay dahil dito. Mula January hanggang July din ngayong taon, mas marami na ang namamatay sa dengue kumpara noong 2011. Pag may lagnat yung bata, huwag niyong babaliwalain yan. Pero ang pinaka-importanting sintomas na kailangan bantayan niyo sa mga bata ay yung tinatawag nating warning signs. Kung saan, maliban dun sa mga pintok-pintok na rashes ng dengue, sila ay makakaranas ng biglaang pagsusuka, biglaang pagkirot ng tiyan,
hirap sa paghinga, kung napakuha nyo po yung dugo nila, yung platelet count, less than 100,000, at merong balingoy-ngoy pagdugo sa ilong, o kaya naman kung naapektuhan yung utak, baka tulog ng tulog. Cedric Castillo, GMA News.